Ito pong ating speaker ay, naku po, grabe po ito. Parang ninong niya ako sa kasal. Pag nakikita ko, nagbe-bless po talaga siya. Ganun siya ka-humble. Ganun yung spirito. Ganun yung kanilang, yung tawag doon, yung upbringing nila sa kanilang simbahan. No? Ganun sila mag-honor ng man of God. Kaya salamat po dahil magandang halimbawa po yun na makita na ang mga lingkod ng Diyos ay nakikitang dino-double honor. Ano po? Hindi double horror. Ano? Double honor. Kaya salamat po at tayo po'y pinaunlakan sa napakaigsing panahon. Isang linggo lang ba? O 2 weeks? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks lang na preparation at hindi siya nagdalawang loob. Alam ko meron pang gawain ito pero hindi niya inuna at tayo yung inuna. Kaya salamat tayo sa Panginoon. 2 weeks preparation, commonly dapat mga 1 taon ng preparation na gano'n, di ba? Hindi kasi may nangyari, pero kumbaga sa boxing save by the bell tayo Amen. Kaya salamat po sa pagpapaunlak ng ating speaker na siya ating maging speaker. Kung hindi ako nagkakamali, speaker din natin siya noong 23rd. Ano? Pinagpahinga lang natin ng 1 taon at ito na naman siya. Amen. I-welcome po natin from Society Bible Baptist Church, Malolos. Walang iba kung hindi ang ating Pastor Joseph Santos. Tayo po tayo, church. Amen. Amen. Salamat po. Good morning po sa bawat isa. At siguro po hindi ko nasasayangin ang inyo pong pagkakatayo. Basa na po muna tayo ng talata and then para po tuloy-tuloy na po ang inyo pong pag-upo. Okay? So nais ko po kayong hilingan na buksan ang ating mga Bible sa Matthew. Matthew chapter 6. Good morning po sa bawat isa. At atin po munang basahin to. Okay? Para po, just like what I've said, tuloy-tuloy na po ang ating pong pag-upo. Okay? So, Matthew chapter 6, verse number 21. Okay? Matthew chapter 6, verse number 21. At ganito po ang sinasabi ng Bible. For where your treasure is, there will your heart be also. Tayo po muna yumuko at pumikit tayo po muna lumapit sa paanan po ng ating pong Panginoon. Our gracious and Heavenly Father, we want to take this opportunity to thank you for allowing us to see this special occasion in this church as we mark this 25th church anniversary. We want to remember your goodness and faithfulness, Panginoon, na iginrant mo po sa Verian Bible Baptist Church of San Ildefonso. Sa pangunguna po ng aming pong mahal na pastor dito, Pastor Bernard Magat, together with his wife, leaders, and staff. At kabuuan po ng Ecclesia, Panginoon. Lord, help them to continue their faithful service that they have started. Gabayan mo po, O Diyos, upang matahak nila yung direksyon na gusto mo pong tahakin nila at ma-accomplish po nila, O Lord. We know this is your word and all these people are yours. And God, tulungan mo po kami sa sandaling ito as we study thy word. I ask that you may continue to challenge thy people, teach us, rebuke us if needed, O God, that we may grow according to thy will. Panginoon, hinihiling ko po ang inyong pagpapala sa aming pong kalagitnaan. And this all we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen at amen. Maaari na po tayo magsiupo. And nais ko lamang pong una purihin ng Panginoon sa dakilang opportunity na pinagkaloob niyo po sa akin
And then of course, sa ating pong, sabi niya po, napakasarap namang mai-consider, no ho, ng katulad po ni Pastor Bernard Magat na matalik na kaibigan, no ho. Pero katotohanan po niyan, siya po'y kinikilala ko po talagang mentor at part ng aming pong family. Kaya alam niyo, pag pamilya kahit hindi nagkikita, nandoon po yung pagpapanalanginan. Nandoon po yung pagmamalasakit pa rin sa bawat isa na kahit na maaring abala sa bawat ginagawa, pero nandoon po kapag, lalo na sabi nga, sa espesyal na okasyon. No ho? Kaya salamat po sa ating pong mahal na kaibigan. And of course, kay Ma'am Glay. At salamat sa Panginoon, kami inatid na ligtas at payapa. And of course, thank you for my team. Nandyan po ang aking mahal na asawa. Pwede ko bang ipatayo ang aking mahal na asawa? Nandyan po, yan, kasama ko po. Nag-iisa lang po yan. At Pastor, kapitbahay niyo po Pampanga. Pakisabi na lang po, pakipaalalahanan lang po yung mga men natin po. Kung maghahanap kayo ng maganda sa Pampanga, nakuha ko na po yun. Maghanap na lang po kayo sa iba. O kaya baka meron naman pong iba na malapit pong barangay dito. Kasi po yung isa sa magandang dilag sa Pampanga, nakuha ko na po. Kaya salamat sa Panginoon. And of course, kasama ko yung aking pong mahal na kapatid at sinamahan niya ako, siya po'y nag-drive. Salamat sa... Kaya kung kami po'y na-late, siya po may kasalanan po. Mamaya, sisihin niyo po siya. Alright? Siya po may kasalanan nun kung kami man po ay nahuli ng bahagya. And thank God at kami po'y natinaligtas kasama ko ang aking pong hipag, mga supportive sa gawain po ng Panginoon at kapartner ko po. At salamat sa host ng ating pong church anniversary po dito. Salamat po sa mga nagpagal, nanalangin. Dama ko po yung panalangin nyo. Kasi po hindi po ako nakatulog kagabi. Kaya daman-dama ko po yung maningas, yung mainit na pananalangin. Kasi po 3:00 gising pa ako. Bagkus hindi po ako nagkape. Dahil yung naibigay sa akin kape ay sabi ko parang hindi para sa akin to kasi masyado matamis. Sweet yung nagbigay sa akin, alright? Pero hindi, ganun pa man, talo po ng panalangin nyo yung kape na dapat kong inumin kagabi. Alright? Kaya salamat po sa mga nag-pray at gaya po ng aking binanggit, daman-dama po natin yon. And of course, sa kabuuan po ng simbahang ito, sa inyo pong tiwala, sa inyo pong paanyaya, hospitality or pagiging hospitable, nabubulol na ako. Friendship, no ho, sa inyo pong mga kaibigan ko dito. Meron po ako mga ka-fellowship dito na nagpupunta po sa Malolos. Maraming salamat po sa inyo pong friendship, sa inyo pong fellowship and accommodation and being blessing to us. Ang church po na ito ay malaki pong pagpapala sa amin. Sapagkat isa po sa mga ginamit po ng Panginoon para kami po ay mamulat sa mga tamang kaunawaan ay hindi po pwedeng mawala sa istorya. Okay? At pagpaumanhin nyo na po sapagkat meron pong bahagyang Kapampangan din ako. Kaya minsan nawawala yung H. Nabubulol ako sa H. Kaya sa mga Kapampangan, alam nyo na po ibig ko sabihin, mag-behave po kayo dyan. Okay? Mag-behave po. Alright? So, meron pong bahagyang dugo sa akin po na nananalaytay ang Kapampangan. Kaya kung meron pang Kapampangan po dyan, ay nagkakaintindihan na po tayo pag H, pag F, at saka P. Medyo sumasablay tayo dyan. Kaya lang, biyaya ng Panginoon, patuloy tayong dinedevelop ng Panginoon. Alright? At salamat po. And I just want to greet you in behalf of Society Bible Baptist Church of Baliwag under my senior pastor, Pastor Dong Sanchez, and Society Bible Baptist Church of Malolos. Kami po ay nais bumati ng blessed, happy 25th church anniversary. Masaya po kami at nakikigalak. At nais ko pong ipabatid sa inyo yung talaga pong nais po ng aming pong mahal na senior pastor ang pagpunta niya po talaga rito. Nagkataon lang po dahilan sa kanyang health condition na actually siya po, talaga siya rito ngayon eh. Ang may kasalanan po kung bakit di po siya nakapunta sila Ate Joy at saka sila Kuya
Kuya Joel. Sapagkat meron pong health condition talaga na hindi po inaasahan, meron pong nagsasuffer po ang aming pong mahal na pastor sa medyo blurry yung kanyang paningin. Okay? Dahilan sa may pumutok pong ugat sa kanya pong mata. Nandun po yung desire niya, sabi niya nga ilang beses niya pong inulit sa akin, talaga namang gusto kong pumunta. At willing siya pumunta. Nagkataon lang, ang host na po ang pumigil na sa kanya. Dahil supposedly meron po siyang laser. Mag-undergo po siya sa laser ng mata. However, ay salamat sa Panginoon dahil at least nakapagpahinga po siya. Ngayon, under observation po siya. Opo, at continue to pray for him pagkat maaring maopera po pag hindi po umayos yung kanyang kalagayan. At pag na-opera, sabi ng doktor, hindi ko alam kung ini-encourage siya o dinidiscourage siya ng doktor, wala pong kasiguraduhan sa kanyang operation. Pwede pong gumaling, pwede rin pong hindi na gumaling. So yun po yung kalagayan ng aming pumahalang Senior Pastor, Pastor Dong Sanchez. Gayunpaman po, hinihingi niya po ng paumanhin at nandoon po yung kanyang kagustuhan na makarating po, kaya pinapaubot ko na lang po sa inyo yung kanya pong pagbati. Alright? So, nabati niya po kayo. Masaya po siya para po sa simbahang ito. And later, marami pa po akong dapat ipagpurit pagpasalamat, pero hindi ko po ito pagkakataon para mag-testimony lang po. Di ba po? At meron akong assignment na dapat gampanan. At yun po ay pangangaral po ng salita po ng Panginoon. Bagaman mamaya, naniniwala ako, we have much time para makapag-fellowship po tayo. Tama po? At pagsalusaluhan yung mga kwento ng pananampalataya, mga ngiti, mga challenges. At mula po dyan sa ating po mga experiences, ay pwede pong maging pagpapala. At salamat po sa Panginoon. So ngayon po, ay nais ko pong talakayin natin ito pong message patungkol po sa pagtugon, sa sagot, doon po sa gusto po nating ma-accomplish, doon po sa inyong topic or doon po sa team po ninyo. Keeping yourself in the love of God. Kaya po, the title of this message na akin pong pinanalangin sa Panginoon at naniniwala ako, kasama ko po kayong nananalangin, having pleasure in God's treasure. Okay? Having pleasure in God's treasure. Nandoon po ba o marubdob ba yung ating pong pagnanais, yung ating pagbibigay pansin doon sa kayamanan ng Panginoon? Dahil sabi po ng ating pong text, for where your treasure is, there will your heart be also. And now, gusto ko pong maunawaan po natin, let us observe the treasures of God were at. Nasaan po ba o ano po kaya ang kayamanan ng ating pong Panginoon? Dahil actually, ito pong talatang ito, general principle po ito. At kung general principle po ito, hindi lang po tayo ang merong kinalaman dito. Kahit po mismo ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon ay applicable po sa Kanya. Na kung nasaan ang kayamanan, nandoon din po ang puso. Nandoon din po ang pag-ibig. Okay? Kaya po ngayon, aalamin po natin nasaan ba ang kayamanan ng Panginoon o ano ba ang kino-consider na Panginoon na kayamanan. So, i-observe po natin sa mga talata. Bible po ang kailangang sumagot po rito. I-observe po natin dahil since we are Bible Baptist. Dahil tayo po yung Baptist ng Bible. Amen? Kaya kung ikaw ay Baptist, dapat ikaw ay Bible. Amen? So naniniwala at pinagtitiwalaan at final authority ng ating pong pananampalataya. Walang iba kundi salita na po ng Panginoon. So in Matthew chapter 13, verse number 44, ang sabi po ng Bible, uunti-untiin po natin to, babasahin po natin. At i-observe po natin, nasaan ba yung kayamanan ng Panginoon. So again, ang sabi ng Bible, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field.
The which, when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. So, tingnan po natin in in verse 46, tingnan po natin. Who, when he had found pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So, medyo lumilinaw na po So, ang kayamanan ng Panginoon, lahat po tayo ganun Nahanda po nating ibigay ang lahat alang-alang dun sa pinapahalagahan natin na yan. At yun po yung kayamanan natin. Kung nasaan ang yaman mo, nandoon yung pagpapahalaga mo. Nandoon yung puso mo. Nandoon yung oras mo. Yung buhay mo. Okay? So ganun din po ang puso ng Panginoon. Kung nasaan ang yaman niya, nandoon yung puso niya. In Luke chapter 15, verse number 6 to 7. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep. Lumilinaw na. Which was lost. See? Yung nawawalang tupa. Okay? And in verse number 7, And I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons, which need no repentance. See? So, makikita po natin, yung pinapahalagahan ng Panginoon, yung mga nawawalang tupa. Yung mga nawawalang kaluluwa. And I'm so glad kanina, meron pong ni-recognize si Pastor Bernard na mga bisita. So, ibig sabihin, nagpapahalaga po tayo kung ano yung pinapahalagahan ng Panginoon. See? Kaya hindi po tayo pwedeng magbaliwala sa isang kaluluwa sapagkat pinapahalagahan ng Panginoon at sabi po ng Biblia, gayon po ang galak sa kalangitan. Sa isang kaluluwa na magsisisi sa kanyang kasalanan at masusumpungan. See? In Luke 19:10, malinaw po sinabi ng Bible, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bakit kayang ibigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para doon sa kaluluwa? Natanong niyo na po ba? Diba? So una po, makikita po natin, ibinigay ng Panginoon. At sabi pa ng John 3:16, tama? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So makikita po natin, ano yung mahalaga sa Panginoon? First thing, the lost. Yung pong mga nawawala. Kaya wala pong karapatan ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon na hindi magpapahalaga sa isang kaluluwa. Wala pong karapatan ang bawat isa sa atin para hindi mag-akay ng napakahalagang kaluluwa sa paanan ng ating pong Panginoon. Is it? So another thing, baybayin po natin kung ano po yung kayamanan ng Panginoon na kinoconsider niya at handa niyang ibigay kahit ultimong sarili niya. In Ephesians chapter 5, verse number 25 to 27, Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, Husbands, love your wives. Amen. Husbands. Amen po ba dyan? Parang mahina Husbands, love your wives. Amen? Hindi po ito Family Sunday, pero yun talaga sabi ng Bible Ikino-connect ng Panginoon yung kanyang relasyon sa church at yung relasyon ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Na gayon din dapat ang pagpapahalaga. Tingnan niyo po, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Is it? Lumilinaw po ba? Amen? So makikita po natin ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang sarili
para sa eklesiya. Hindi para baliwalain lang ng kung sino paman. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa eklesiya upang mahalin ng sino mang nagmamahal kay Jesus Christ. Kaya wala po tayong karapatan baliwalain ang bawat church services. Wala po tayong karapatan baliwalain ang bawat church activities. Wala po tayong karapatan para hindi pahalagahan ang pinahalagahan at minahal, pinagbigyan ang kanyang buhay. Walang iba kundi ang eklesiya. Is it? So now, ano po sabi ng verse 26? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Panginoong Diyos sa eklesiya, sa loob ng eklesiya, sa loob ng church. Kaya hindi po ito mawawala dahil ito po ang magde-develop sa atin continually. Ito po ang magpapalago sa atin, magpapamature sa atin. Maglilinis ng budhi natin. In verse number 27, that he might present it to himself, a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy, without blemish. Ganyan niya po pinapahalagahan ng church dahil someday ipipresent niya ang church sa Ama at ito'y papakasalan niya. Kasi, at anong eklesiya ang papakasalan ng Panginoon? Of course, the true church. Yung pong pinahalagahan, yung purity. Ibig sabihin, hindi nagpapasok ng maling doktrina, hindi nagpapasok ng maling practices. Yung merong church authority. Yung may pinanggalingan, yung kumikilala ng mother church. Dahil kung tutuntunin mo hanggang sa Jerusalem, isa lang po ang church at ito po ay nagbunga. Ito po ay nanganak. Is it? So now, makikita po natin yung pinapahalagahan ng Panginoon, yung kayamanan niya, yung the lost. Secondly, the local church. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo magpahalaga sa church eh. Hindi natin pwedeng gawin kung ano lang yung gusto natin. Kundi kailangan gawin natin yung hakbangin na ayon sa kagustuhan ng Panginoon para sa kanyang church na maaring hindi madali sa'yo, maaring hindi convenient sa'yo, pero dahil ito'y kalooban ng Panginoon, gagawin natin kasi mahalaga sa kanya ang kanyang eklesiya. You see? So the local church. And then the last one, tingnan po natin, in Jeremiah chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with the knowledge and understanding. Ang Jeremiah po ay hindi po context concerning to the church, but concerning to the Israel. So balit, ma-Israel man yan, ma-church man yan, isa po ang pinupunto rito. Mahalaga sa Panginoon ang God's people. At sa God's people, kailangan may mangunguna. Ano sabi po? At katulad din po nung sinabi po ng 1 Thessalonians chapter 5. Tingnan po natin. Dahil yun pa rin po yung tungkulin. Kahit po sa konteksto ng eklesiya, ang tungkulin pa rin, kailangan ma-feed ang bawat mga mananampalataya ng kaunawaan at kaalaman mula sa salita po ng Panginoon. Kailangan po lumago, kailangan po mapangalagaan. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. In verse 13, and to esteem them very highly in love. For what? For their works' sake. And be at peace among yourselves. So makikita po natin, pinapahalagahan dito yung ginagampan ng tungkulin ng lingkod ng Panginoon sapagkat wala pong ibang tungkulin at ministeryo ang lingkod ng Panginoon, kundi ikaw din naman ang ministeryo niya, maging ang iyong pamilya. Kaya kung paano mong tinutulungan ang lingkod ng Panginoon, tinutulungan mo lang ang iyong sarili na lalong mapalapit sa ating Panginoon sapagkat ang lingkod ng Panginoon ay kinalulugdan ng Panginoon.
Dahil walang tinutupad na tungkulin yan, kundi tungkulin na inatang lang din naman ng Panginoon sa kanya. So, makikita po natin, kaya po naglagay ang Panginoon sa church. Dahil tayo po ay tao ng Diyos. We are God's people. At lagi ko pong sinasabi, I always said, if you are God's people, then you are potential people. If you are God's people, you are designed to be blessed. Sapagkat ang duty nating lahat, to be a channel of blessing to others also. Hindi ka pwedeng maging pagpapala sa iba kung ikaw mismo wala kang pagpapala. At mangyayari po yon through the guidance of the man of God sa ating pong eklesiya. So, tingnan niyo po, ang linaw po ng Ephesians chapter 4 verse 11, di ba? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors. Kapampangan po. You see? Ano po, ulitin natin. And gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors. Dumudulas talaga dun, pastor eh. Dumudulas yung dila ko eh. You see? For what? In verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para pa rin sa ikagaganda ng kanyang eklesiya. Ang concern niya, not just only the one man there or here, but the church, the body of Christ. For the edifying of the body. Para gumanda at hindi pwedeng umayos yan pag walang mangunguna. Pag walang sistema. Kung bakit merong kaayusan, palagay nyo, aayos tayo ng kasing ayos ng katulad nito? Nagiging organized mula sa pag-awit, mula sa mga activity, mga program, kung walang mangunguna at mag-iisip para sa atin? Eh kung kayo po pag-iisipin, mag-aaway-away kayo. Eh isang pelikula lang pinanood eh. Isang pelikula lang, panonoorin po natin. After ng pelikula na yan, mag-usap-usap kayo, kala nyo nagtatalo-talo kayo. Ay hindi, siya talaga yung bida eh. Ay sasabihin nung isa, hindi, yung naka-green nga, mali ka naman. Iba-iba po kasi tayo ng pananaw. Pero purihin ng Panginoon, meron pong mangunguna sa atin. Eh sometimes nga may nangunguna na nagtatalo-talo pa eh. Paano pa kaya pag wala? Kasi laki po ng tungkulin ng lingkod ng Panginoon for the perfecting of the saints, meaning for maturing of the saints. Ano pa? Para tayo ay maging involved sa ministry. Nakakatuwang tignan na merong mga involved sa ministry. Aawit ang choir, involved sila sa ministry, music ministry. Pero bago sila umawit, may nagpi-prepare sa kanila. May naglalagay ng mic, may mag-aalis ng mic, may mangunguna rito para sa pag-awit, may mangunguna sa programa. Different ministries. At hindi mangyayari yan kung walang pastor na tutulong sa'yo para ma-discover mo yung mga spiritual gifts mo o yung tinatawag na shape. Ano ba yung shape mo? Yung hulma mo? You see? So, ang laki po ng tungkulin in verse 13. Till we all come in the unity of faith. Malaki ba? Malaking malaki. Bakit? Kailangan tayong magkaisa ng pananampalataya. Hindi mo pwedeng i-excuse kasi pastor siya, kaya niya nagagawa yung mga bagay na no! Kahit ang pastor, nasa proseso pa rin ng pagsunod at pag-angkop yung kanyang buhay sa pattern nating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi diyan, till all we come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. In verse 14, para daw ano? That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Para hindi tayo parang mga bata na madaling matangay. At marami na pong natatangay. Kaya anong tawag sa mga tangay? Ang tatangay. Amen? Marami na pong mga tangay. Tangay sa maling pamumuhay. Tangay sa maling pag-uugali. Tangay sa maling aral.
Kaya hindi po maaaring walang lingkod ng Panginoon na mangunguna. Kundi tatangayin po tayo and carried about with every wind of doctrine by the slayer of man and cunning craftiness. Maraming madaya eh. Alam niyo po, isa sangkap ng mapandaya ay nasa atin po. Yung atin po mga puso. The heart is deceitful above all things. Kaya binabantayan po namin kahit lalo na yung mga kabataan. Bakit? Mapandaya ang puso. Nakrasyan lang. Ang sabi, siya na talaga yung aking makakasama panghabang buhay. Tanungin mo kung ilang edad, 14. Paano mo nasabing yun na? Eh nag-aaral ka pa nga. Marami pang mangyayari. Immature ka pa. Tapos sasabihin mo, hindi siya na talaga, pastor, in love na ako talaga sa kanya eh. Tanungin mo naman kung believer o hindi. Hindi, pogi lang. Maganda lang. Ni wala pang ang trabaho. Nag-aaral din naman, humihingi pa ng baon sa magulang. Paano mo sasabihin, yun na, siya na? Mapandaya puso. Very obvious na ang sagot na hindi pa panahon. Pero bakit nagmamadali ang marami sa relasyon? Akala naman masarap ang pakikipagrelasyon. Pag hindi pa tama, akala mo lang masarap, may kilig, pero masasaktan ka lang. Kaya kailangan ng maturity when it comes sa pagpasok, when you are entering to the relationship. You see? So ano yung ikatlo? Is laborers. Ano yung pinapahalaga ng the lost, the local church, and of course, His laborers. Dahil kung walang manggagawa, paano na ang kanyang eklesiya? Now, therefore, Pastor, pambihira, therefore na kagad pang-conclusion na yan Eh kung tutuusin po, as we realize this great truth, mga kapatid, therefore, as we analyze God's Word, it turns out that the treasure of God is none other than but you. Ikaw. Tao po, hindi ka ba masaya na maunawaan mo ngayong araw na ito? Ikaw pala ang kayamanan ng ating pong Panginoon. Ikaw pala yun. Kasi lahat ng tinukoy kanina, ikaw yun, the lost, tayo yun before. But praise God, inilagay niya na tayo sa kanyang eklesiya. Naligtas ka sa biyaya ng Panginoon at naunawaan mo bilang isang ligtas, kailangan mong lumago, kailangan mong mapasama sa pamilya ng Panginoon. At ang church, ikaw yun. Na kahit na pahalagahan ng Panginoon yung kanyang laborers, dahil for the sake of their work pa rin At sino ba tinatrabaho? Ikaw pa rin. So therefore, sino mahalaga sa Panginoon? Nasaan ang puso ng Panginoon? The heart or the love of God is in you. As the Lord Jesus Christ said, for where your treasure is, there will your heart be also. At alam nyo ba, ang Panginoon, applicable mismo sa Kanya yun. Kung bakit ang puso ng Panginoon ay hindi, naaalis saan? Yung Kanyang habag at biyaya sa ating lahat. Kasi tayo yung kino-consider ng Bible as His treasures. Ganyan ka pala kahalaga sa Panginoon. Ikaw pala ang kayamanan ng Panginoon. And thank God for the security of His love towards us. Secure tayo dahilan sa kanyang pag-ibig. Ano po sabi ng Romans chapter 8:35 to 39? Romans 8:35 to 39. See? Tingnan po natin. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ba ang makapagpapahiwalay sa iyo? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Ganyan ang dinaanan ng mga lingkod ng Panginoon from the past. Na araw-araw, nasa panganib ang kanilang buhay
para lamang mapangalagaan ang mga tupa ng Panginoon at patuloy na hanapin yung mga nawawala. Kaya part ng God's grace, alin, ang mga lingkod niyang ginagamit. Part ng God's grace, yung mga tao na ginamit sa'yo. Maybe hindi ang pastor directly ang nag-share sa'yo ng gospel. Part sila ng grace ng Diyos sa buhay mo. You see? Pero kung tutusin, under the ministry of the pastor pa rin. Okay? So now, tingnan po natin. Sino ba makapagpapahiwalay sa atin? In verse number 37, Nay! In all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Naunawaan ng mga manggagawa. Alam nyo na yung kwento ni Pastor Bernard. Am I right? Kung paano siya nag-start dito. Alam nyo, nung narinig ko po yun, makabagbag damdamin eh. Parang pwede ipang maalaala mo kaya eh. Oho, pero kung bakit siya nagpatuloy at hindi siya nahabag sa kanyang sarili, bagaman parang kung titignan mo kahabag-habag at kalunos-lunos eh. Pero hindi niya nakita yung kahabag-habag at kalunos-lunos na kalagayan niya dahil ang nakita niya ay yung dakilang pag-ibig pa rin ng Diyos sa buhay niya. Na isang makasalanan papunta ng impyerno, subalit binigyan ng pagkakataon, maligtas at tawagin ng Panginoon in the full-time ministry. Hindi po ba malaking privilege yun? Kaya purihin ng Panginoon. Kaya sabi, na-realize ng mga lingkod ng Diyos mula pa nung una. Teka, we are more than conquerors. Hey, gusto ko po kayong palalahanan, we are more than conquerors. Hindi dapat makapagpahinto sa iyong paglilingkod. Alin? Ang mga problema, mga suliranin, mga pangangailangan. Because we are more than conquerors. Dahilan sa umiibig na Diyos sa atin. Now, kaya ang sabi ng verse number 38, For I am persuaded. Paniwala ako dito. Ako'y talagang, di ba? Motivated ako rito that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Walang makapagpapahiwalay sa atin. Is it? That is why, mga batid, ang salita po ng Bible o salita ng Diyos ay malinaw na sinasabi sa atin that we should never perish in the mighty hand of God. In the mighty hand. In John 10:28 and 29. Tingnan po natin to. And maybe familiar verse sa atin. Ginagamit natin ito for the, assurance of salvation. Eternal security. Ano po sabi ng John 10:28? Nais ko pong ipaabot, lalo na sa atin po mga bisita. Ito po ang gustong ialok ng Panginoon sa lahat ng mga taong makasalanan. Oho. Gusto niya pong pagkalooban nito. Ano po yung gusto niya ipagkaloob? And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Of my hand. In verse 29, my Father which gave them is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Dalawang kamay ang nakakapit sa iyo. Kamay ng Panginoong Jesucristo, kamay ng Ama. Paano ka pa mahihiwalay sa Kanya? May magagaling ka raw ba sa kamay ng aking Ama? Sabi rito, diba? Meron pa raw ba? My Father which gave them is greater than all. Wala na makakaagaw sa kamay ng Ama sa pagkakahawak niya sa iyo. So paano mawawala? Hawak-hawak ka na ng Panginoon kung sumampalataya ka kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko lamang po maging klaro sa bawat isa, hindi po yung samahan na to. Yes, we are proud to be a Baptist church. We are proud to be called as true ecclesia, pero sad thing, hindi ko po pwedeng ialok po sa inyo na maging member ka dito para ikay masave. No, dahil ang tanging daan pa rin ay si Jesucristo. Ang sabi po ng John 14:6, di ba?
I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya pag sinampalatayanan mo si Jesucristo bilang tagapagligtas, isa ang pwede mong matiyak. Kaligtasan at buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Purihin ng Panginoon sa kaunawaan po na yan. Well, in fact, mga kapatid, sa ating po mga mananampalataya, we should be settled for this great truth. Dapat settle na tayo dito, hindi na tayo nangangamba. Baka mawala pa yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No! Dapat manatili po ito sa puso't kaisipan natin. At ito yung magtulak sa atin para magpatuloy ng tapat sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kung hindi ka maglilingkod ng tapat sa Diyos, tao po, naglilingkod ka pa rin. Ha? Pastor, paano yun? Kung hindi kayo maglilingkod ng tapat sa Diyos, naglilingkod pa rin kayo. Ha? Paano nangyari yun? Opo. But the question is this, who do you think you are serving? If you are not serving God, of course, directly, you are serving the other gods. The other God. Tama? The devil. And the Bible says, kapatid, in Matthew 6:24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and money or mammon. Is it? So let us choose our Lord and Savior. Just like Apostle Paul. Tingnan niyo po yung motivation ni Apostle Paul in Galatians 2:20. In Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Bakit mo paglilingkuran ang dyablo na naghahanap lang ng damay? Alam niyang mapupunta siya sa impyerno eh. No choice na siya eh. Naghahanap lang siya ng damay na mawasak pa ang buhay niyo. Kung hindi ka man mapunta sa impyerno dahil save ka na, huwag kang pakinabangan ng Diyos. Naghahanap lang siya ng damay kasi siya wasak na eh. Kaya gusto niya mangwasak din ang buhay na pwedeng umayos sa kamay ng Panginoon. Kaya pilit niyang dinadaya ang maraming tao. Kaya purihin ang Panginoon, napakagandang motivation ni Apostle Paul. Bakit hindi ko paglingkuran ang Panginoon na siyang umibig sa akin? Na siyang nagmamahal sa akin? Na kahit na ako'y mahirapan, na kahit na ako'y magpakasakit, okay lang, basta alam ko mahal ako ng Panginoon, na lahat ng ginagawa kong ito, makabuluhan. Dahil naiintindihan ko, mahal ako ng Panginoon at mahal ng Panginoon yung nawawala, kaya patuloy siyang nag-aakay ng kaluluwa. Is it? Now, no doubt, mga kapatid, gusto ko lamang po bigyan kayo ng foundation eh. Actually, nasa introduction pa lang tayo. Amen? Kasi po, yung assignment ko, ito pong talata na yung tema po ninyo, malalim na aralin po yan eh. Sa katotohanan po. Kaya, sabi ko, kailangan makita muna natin yung foundation ng pag-ibig ng Diyos. But praise God, kanina yung mga awitin, nandun na yung foundation eh. Diba? My Savior's love, love lifted me. Maunawaan po, kung tutuusin, wala pong duda. Mahal po tayo ng Diyos. God love you so much. Wala pong duda dun. Kaya wag ka na mag-self-pity. Di ba nagsa-self-pity ba? Ano ba yan? Puro ako na lang. Bakit ako na lang ang naglilinis? Bakit ako na lang nagluluto? Bakit ako na lang gumagawa sa meal? Kala mo ba'y napagtaksilan? Pang-Pamas Award yun ah. Bakit sa dami na pwedeng magkasakit? Bakit ako pa? Bakit di na lang si Sister yung backslider? Bakit ako naman naglilingkod Bakit ako pa ang kailangan na magkasakit? Bakit ako pa ang kailangan mamatayan? Bakit ako pa ang kailangan mawalan ng mahal sa buhay? Minsan para bang yung drama natin, para bagang mas magaling pa sa kaisipan at kaunawaan ng Diyos eh. Tao po? Diba?
kailangan maunawaan po natin, mahal ka ng Diyos at may layunin siya sa likod ng mga pangyayaring ito. Ngayon po, gusto kong pag-aralan natin, dako na po tayo sa totoong mensahe. Amen? Kasi ang binigay yung Jude eh. Tama? Itong Jude. So what does Jude mean by keeping yourselves or ourselves in the love of God? Samantalang, according to God's word, at mga talatang kanina ay nilatag ko po sa inyo, malinaw, wala nang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos eh. Malinaw po ano? Amen po ba? Ewan ko lang po kung nalinawan. Basta ako sa akin, malinaw po yun eh. Pero ewan ko sa inyo kung malinaw po sa... Basta ako, unawang-unawa ko po yung salita ng Panginoon na, parang pwede tayo mag-relax sa kanyang mga kamay, sa kanyang pag-ibig eh. Dahil sabi ng Bible, wala nang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit sinabi pa ni Jude? Sabi ni Jude, keep yourselves in the love of God. This seems like a strange injunction eh. Parang strange yung kautusan na ito, yung reminders na ito. Parang hindi yata naaral ni Jude yung iba pang mga talata. Diba? It seems strange. And if you don't read the entire context, mga kapatid, nung Jude, madali po natin itong ma-misinterpret. And maybe, bakang isipin pa natin, may contradiction ng Bible. Or di naman kaya, mukhang absent si Jude nung nag-aaral, nung tinuruan sila ng Panginoon. Absent yata si Jude, ano? Kasi wala na nga makapagpapahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tapos i-encourage siya pa yung mga mananampalataya. Uy, keep yourselves in the love of God. Diba? So today, mga kapatid, we want to be clear on that. Okay? Kaya lang, bigyan nyo lamang po ako ng konting panahon pa. Amen? Okay po ba yon? Bigyan nyo lang po ako ng konting panahon pa kasi hindi po natin pag-aaralan ng instantly, ibig sabihin ng mabilisan to eh. So, ano po ibig sabihin niya? So we must keep ourselves safe. Ganun po ba yon? Na kailangan panatiliin mo yung sarili mo na ligtas, samantalang, kapatid, wala na nga po makapagpapahiwalay sa atin kahit yung kaligtasan natin. Hindi mo pwedeng iwala ang isang bagay na hindi naman ikaw ang may hawak. Hindi ko maintindihan sa mga losing salvation. Bakit nila mawawala ang isang bagay na hindi naman sila ang may hawak? Ang linaw na nga, ang kaligtasan natin, hawak-hawak ni Jesus Christ. Hawak-hawak ng Ama. Bakit mo mawawala ang kaligtasan mo? At the first place, the etymology of the word eternal life. Ano ba yung root word? Eternal life. Pag sinabing walang hanggan, di ba? Para pag yan ay nawala, para ka naghahanap ng hangganan sa bilog. Kaya nga ang madalas na illustration ng kinakasal, di ba? Yung sing-sing, di ba? Endless love. Paano mo mawawala ang kaligtasan kung ito'y endless? Kung ito'y eternal? So therefore, hindi po patungkol sa kaligtasan yung tinutukoy sa atin ni Jude, uy, keep yourselves in the love of God. I-keep mo yung salvation mo. No. Looking back at verse 1. No. However, kung inyo pong, isa-summarize lang po natin, no? Kasi sabi ko nga po, kung talagang babaybayin pa natin isa-isa yan, baka po mamayang hapon pa tayo matapos, no po? So however, mga kapatid, we find that Jude is writing to those who are preserved. Okay? Or kept in Jesus Christ. And have been sanctified. So sa madaling salita, para po ito sa mga mananampalataya eh. Preserved na eh. Sanctified na, called by God. So Jude shows throughout this short letter that some have begun in fellowship with God, pero nakakalungkot, they have failed to keep themselves in the love of God. Nag-start yung kanilang fellowship with God, parang yung mga na-save, parang ang sarap ma-save, nung na-save, parang excited maglingkod, and yet, all of a sudden, nawala. Parang marami na rin ako narinig na ganun eh. Meron pa nga ako narinig, Pastor, nasa likod mo lang kami. Nung paglingon ko, wala na.
Pastor, handa akong mamatay para sa'yo. Ganun pa eh. Pero yung nagsabi sa akin nun, minura ko eh. Iniwanan din ako eh. Mahirap pala nakakarinig ng ganun, Pastor. Kasi, so, ano po ang punto mga kapatid? Nagsimula silang i-enjoy yung kaligtasan, pero hindi nila in-enjoy yung paglilingkuran. And in that manner, mga kapatid, they haven't achieved the full potential of God's plan. Yun po yun. Hindi nila na-achieve, hindi nila nakamtan yung full potential nila bilang mga mananampalataya. Just like what I've said earlier, if you are God's people, then you are potential people. At yun po yung goal ng church. Yun po yung goal ng pastor. Tara, church, ihahatid ko kayo, pangungunahan ko kayo, abutin yung full potential ng bawat isa sa atin. At yun yung na-miss nila. Hindi nila nakuha yung full potential, yung God's plan for their lives. They failed to keep themselves in that place where God could bless them. Yun ang sad thing. Nagsimula na eh. Yan pa naman ang tinatalakay ko ngayon sa church. Behind the success. And you know what? Diba? Ang starting point ng success, mga kapatid, yung salvation. Paano mo masasabing successful yan? Ay, nakapag-aral, nakapagtapos sa pag-aaral, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, maiinggit ka, taga-impyerno sila. Para mong sinabi, sana all taga-impyerno. Tama po ba? Kung iisipin natin, kung mo ba may kotse, kung mo ba may bahay, nakapagtapos sa pag-aaral yung mga anak, maganda na buhay, maiinggit ka na at mapapasana all, pero unsaved? Ikaw na mananampalataya, nainggit ka sa unsaved? Ikaw na may buhay na walang hanggan? Ikaw na mayroong Panginoon? Ikaw na mayroong pangako? Yun ang hindi ko maintindihan minsan bakit napapasana all eh. Diba? Samantalang tayo po yung iniibig ng Panginoon. Napatunayan natin yun sa banal na kasulatan. Yun naman pala, bakit hindi po natin ma-enjoy yung pag-ibig ng Panginoon? Baka humihiwalay tayo doon sa presensya niya. Humihiwalay tayo sa kalooban niya. Kasi po, hindi naman po sikreto to eh. Para sabihin kung atin-atin lang ha. Pero ang katotohanan po, ang ganda ng plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. We are all designed to be blessed, just like what I've said. Kasi nga, ang duty natin, to be a blessing to others eh. How can you be a blessing if you're not blessed? Kaya kailangan mabless ka. At gusto ng Diyos mabless ka. Dahil yun ang duty mo. Lahat ng nilikha ng Panginoon, ultimong hayop, ultimong mga puno, mga halaman. Nilikha yan para maging kapakinabangan ng iba. Tanong, sino nakikinabang sa'yo? Kasi, sino po nakikinabang sa atin? Yun po yung hindi nila napanatili. Nawala sila sa lugar kung saan sila pwedeng mabless. Tao po, tayo ba'y aalis? Alam nating yun yung lugar ng blessing. Alam natin yun yung lugar ng lilim. Mamaya, di ba? Pag lumabas tayo, alam natin ang lugar ng lilim nandoon sa ilalim ng manggahan. Tapos may lilim ka na, may mangga ka pa. Saan ka? Ba't di ka pupunta ron? Ba't ka aalis dyan? Hindi ka aalis dyan, mamaya dyan tayo. Tama? Tapos may bagoong pan. Ay, grabe. Susungkit ka na lang ng ganyan, ano? So, ang punto mga kapatid, maraming tao, hindi nakikita yung ganun eh. Na nasa lugar na siya, na pwede siyang pagpalain ng Panginoon sapagkat siya iligtas, umaalis pa. Napapagod ng ihinawa, samantalang pinoproseso lang. Lahat naman may proseso eh. Yung iba mainipin. So Jude writes about the children of Israel. O babasahin po natin, lalo na sa verse number 5. Pinakita doon ni Jude kung paanong iniligtas ng Panginoon, hinango ng Panginoon ng Israel saan? Pagkakaalipin sa Ehipto.
Tama po ano? Yun po yung istorya nun, di ba? So, ang kaya lang, they didn't enter into the full blessing. Saan po ba yung full blessing nila? Doon sa promised land. Am I right? Kanya nga lang, ilang taon nilang binabaybay yung wilderness, samantalang, sabi sa akin ni Pastor Dong, nakapunta na po siya sa Israel eh. Ang lapit lang daw pala nun eh. Bakit nagtagal sila? Kasi nga, hindi nila kinip, hindi nila pinanatili yung kanilang sarili doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi agad sila nakapasok sa promised land. Umabot pa ng ilang years. Naku po, katakot-takot na 40 years yan. Ayun sila. So they didn't enter into the full blessing God had for them. Nakadesenyo na eh. Because they didn't keep themselves in the love of God. Though, they had experienced deliverance. Ang problema, ewan ko nga pa, di ba, kagaya yung binabanggit ko po sa inyo, minsan pag yung isip mo malayo sa salita ng Panginoon, medyo palpak mag-isip eh. Bakit? Sabi kay Moses, balik mo na lang kami roon. Doon kakain kami. Doon kumakain nga sila pero alipin sila. Nangangamuan. Dito palayain sila ng Panginoon. Bibigyan sila ng sariling property. Di ba? Ang sarap na may sariling property. Tama po ano? Naranasan nyo rin na walang sariling property. Ano mas masarap? Yung walang sariling property o may sariling property? Yung Israelites, parang gusto, doon na lang kami sa walang sariling property. At least kumakain. Oh. Naunawaan niyo po ba? Ganon yung kanilang naging kaisipan noon. Oh. So, hindi nila nakuha yung full benefits of God's work in their lives. They failed to keep themselves in the love of God. Kaya po ang paalala sa atin, you must keep yourself in a position of harmony with God's love. So that you can receive and enjoy yung full blessings, yung full benefits. Diba? Tayo nga bilang Pilipino, pinaglalaban natin yun. Filipino citizen tayo. Anong sasabihin natin? Ay, teka, karapatan namin yan. Sino nakipaglaban doon sa nung nakaraang pandemya para kunin yung kanilang mga ayuda? Teka, karapatan namin yan, kapitan. Ayuda namin yan eh. Nakipaglaban sa karapatan. Tama? Yung mga senior citizen. Diba? Pinaglalaban yung kanilang karapatan. Senior kami. Ito, ID namin. Pinaglalaban yung karapatan sa 20%. Am I right? At marami pa tayo. Yung property natin, hindi, amin to. Ito yung anyan, ito yung muhon yan. Diba pag alam mong karapatan mo, pinaglalaban mo? Sana, kung paano pinaglalaban po natin yung karapatan natin sa mundong ibabaw, paglaban natin yung karapatan natin bilang mga mananampalataya. Para makuha natin yung full blessing, yung full benefits. Diba? Ng mga pangako ng Panginoon. Yun ang ipaglaban natin. Kaya lang nakakalungkot, just as the children of Israel, maaring ligtas ka. But you may still be wandering in the wilderness. Pero hikahos. Pero lubog sa utang. Punong-puno ng problema. Walang kapayapaan. You haven't entered into the full benefits of God's promise. Yun lang yung sad thing. Diba? Although yung pangako ng Panginoon naghihintay sa atin, but you may still be a pauper in all aspect. Spiritually, hikahos. Financially, hikahos. Materially, hikahos. Hindi po ganyan ang kalooban ng Panginoon. Kailangan umalis tayo dyan sa makapagpapahiwalay sa atin doon sa pabor ng Panginoon. Yung God's favor. So, stay in God's love. Kagaya po ng sinasabi ni Jude, stay in God's love. When it tells us, keep yourselves in the love of God. Listen, we should live in such a way that we are immersed in a tangible, experiential sense of God's love for us. Kailangan tangible. Kailangan na-experience mo talaga, hindi yun,
dito ka, nagtetas, ang buti-buti po ng Panginoon, pero deep inside, di ba? Wala kang kakainin pag uwi mo. Ay, ang buti po ng Panginoon. Punong-puno ng kabutihan ng Panginoon yung sinasabi ng bibig mo. Pero lumalabas sa tayo, great pretender lang. Ang buti ng Panginoon, pero punong-puno ka ng suliranin at wala kang kapayapaan sa buhay. Bakit nangyayari yon? Sabi mo, salamat po sa Panginoon, salamat po may pastor, salamat po may church, pero hindi naman ng pastor mo na bless ka. Hindi ka marunong mag-love gift. Bless ka pala eh. Ba't di ka marunong mag-love gift? Tao po, bless ka pala, bakit hindi nadarama sa church na bless ka? Bakit walang mga tao na magsasabing bless ka? Kasi hindi ka naging blessing sa iba. Sasabihin mo, bless ka? Iiyak-iyak pa tayo, ang buti-buti po ng Panginoon, pero hindi ka nagiging pagpapala sa iba. Kaya yung ating pong testimony, alingaw-ngaw. Walang bisa. Bakit? Hindi madamang bless ka eh. Hindi tangible eh. Hindi dama. Bless ka, may church ka, pero wala kang bahagi sa church. Nagbabaka sakali lang naman po ako. Kung alam nyo naman po may bahagi kayo, praise God, ipagpatuloy nyo. Amen? Baka sabihin, Pastor, galit na pambira, nagbibigay naman ako. Hindi, praise God. Thank you sa inyo. Amen? Nagbabaka sakali lang naman po ako na baka meron pang hindi. Di kung ikaw ay hindi, alam mong hindi, at ikay tinatamaan sa preaching, magbago ka na ngayon. Para kasama kang umahon. Kasi the more na-involve ka sa gawain, the more na cheerful ikaw ay nag-involve at talaga nagkakaloob ka, mabibless ka eh. Hindi pwedeng hindi. Alam ni Pastor Bernard kung saan kami nag-start din. Alam niya rin po yung kwento ng buhay namin. Kaya nga minentoran din niya kami. Kasama ng mga ilang, di ba? Kaya nga, nalulungkot, parang hindi ko nakikita si Kuya Jonathan, di ba? Kasi, kung bakit ko ginustong makilala si Pastor Bernard Magat because of Brother Jonathan. Where are you? Nandiyan ka ba? Taas mo kamay mo. Saan? Andon? Kaya ko ginusto na makilala sabi ko, gusto kong makilala pastor nito. Naging blessing sa akin eh. Tao po. Sabi ko, salamat sa Diyos. Mukhang merong mga, gusto ko namin magpa-influensya sa mga taong ito. Ayun, praise the Lord. Nakita ko si Kuya Jonathan. Amen for that. Is it? Kasi kung bless ka, tangible yan. Hindi, sabi ko, gusto ko makilala si Pastor. Bakit? Nung nakilala namin yan, hindi po ako makabuhat yung bag ko, pinaglalagyan pala ng mga dilata. Pinaglalagyan, tapos meron, sabi ko, inabalan na nga namin kayo eh. Nang abalan na kami, okay na yun. Nilagyan ng, hindi ko alam, pinaglalagyan yung bag ko, kung ano-ano. Kung sabi yun, wala akong kinalaman dun. Pero ang nakalagay, mga groceries, Pastor. Binigyan pa ako ng, sabi ko, gusto ko makilala pastor mo. Balang araw makikita rin kami. And I thank God. Kaya kung bakit po, kaya masaya yung puso ko na ma-consider ni Pastor Bernard na matalik na kaibigan. Samantalang ako nagpursige para makilala ko siya. Dahil naging blessing yung isa sa mga member. And praise God for that. Kasi, kaya pagsasabihin natin, bless ka. Diba? Kailangan na-experience mo at tangible yan. Kailangan damayan. Kaya po, wag na nating hayaan na umalis pa sa lugar kung saan tayo pagpapalain ng Panginoon. Work hard at cultivating a deep love for God by delighting in His love for you. Kailangan nauunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon. So how do we do this? How do we do this? Thankfully, ang Jude po, as we read the whole book of Jude, isang chapter lang naman yan, di ba? Naniniwala ko, binasa nyo na yan. Amen? So, Jude gives us some very specific help.
And I just want to give you already the summary of my outline. Matapos man ako o hindi, at least tapos. Nakuha nyo. Alright? Ibibigay ko na sa inyo yung 7. 7 kasi ito eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa ako nagbibiro. Introduction lang yung kanina. Oho, hindi pa ako masyadong mahilig magbiro eh. Now, 7. Bibigay ko na po sa inyo yung outline ko. Una, ano itong mga specific help na ito? Para mapanatili yung ating sarili sa tinatawag na God's favor. God's love or God's favor. Amen? First, building up yourselves in God's Word. Secondly, pray through the leading of the Holy Spirit. Basic. Pero ito po yung mga mahalagang bagay sa buhay po natin. Third, attending church services. Amen? Fourth, practice cheerful giving. Fifth, regular soul winning. 6, supporting your pastor and be with him. 7, trusting the Lord still, even you don't get what you want. Simula na po tayo. Amen? At least wala akong utang. Amen? Ibinigay ko na sa inyo lahat. Now, tingnan po natin. In verse 20, ano po sabi sa verse 20? But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So how can we build our faith? How? Paano po? In Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Simple po, tama? Hindi po natin pwedeng maliitin o isantabi ang kahalagahan po ng salita ng Diyos sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag mong sabihing uma-attend ka naman, pero hindi ka nagbabasa araw at gabi, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, 'di ba? Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, binabasa mo yung Facebook pero yung God's book hindi. Binabasa mo yung mga assignment mo, binabasa mo yung mga project mo, nire-review mo kung ano-ano pero yung God's word hindi. Hindi po pwede yun. Hindi ka tatatag sa iyong pananampalataya. Bagamat meron po tayong piging. Kasi ito piging to every Sunday or every services, piging yan. Pero kung mo ba umatin ka ng birthday party, hindi ka na, pag uwi mo, hindi ka nakakain ng almusal, ng tanghalian, ng hapunan, kakain ka pa rin para masustenahan ka. Same thing with God's Word. Kailangan po natin ang salita ng Diyos every day. Unang-una, hindi natin makikilala ng lubos ang Panginoon kung hindi natin ibababad yung ating sarili sa Kanyang mga salita. And by the way, hindi ka pwede maging successful pag wala ang salita ng Panginoon. Ano po sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Take note, day and night. Is it? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi po natin pwedeng baliwalain to. Mahalaga po ang salita ng Panginoon. The better you know a person, the closer you feel towards them. Am I right? At hindi ka pwedeng maging close sa Panginoon kung hindi siya mangungusap sa iyo. And the more you can be assured that they loved you. Magiging sigurado ka sa pag-ibig ng Panginoon kung lagi mong nababasa yung kanyang mga salita na ito'y tumutukoy patungkol sa pagmamahal niya sa iyo. Kasi, so mangyayari po yan by seeing Him often in the Word of God. So that means, mga kapatid, regularly, consistently, extensively, spending quality time with God. Yung iba nga sa inyo, di ba, yun yung ating love language. Alam niyo na po ba yung mga love languages natin? Di ba, may mga tao na ang love language nila, quality time. Na kahit bigyan mo ng regalo, hindi ka maa-appreciate. Kahit sabihin mong I love you, hindi ka maa-appreciate. Kahit tulungan mo sa mga gawain, hindi ka maa-appreciate. Bakit? Ang kinakailangan niya, hindi yung regalo mo. Hindi yung sinasabi mo. Ang kinakailangan niya, yung oras mo. Ang love language na yan, lahat yan.
Gusto ng Diyos para sa kanya. Yung quality time, gusto ng Diyos yan. Kaya sabi niya nga, day and night. Huwag po natin pababayaan ang salita ng Panginoon. You are not going to feel close to God and feel the love of God pag hindi po natin binabad ang ating sarili sa salita ng Diyos. If instead, you regularly, consistently, and extensively fill your mind with trash. Paanong trash, Pastor? Pag hindi salita ng Diyos ang pinifeed mo, sa puso't isipan mo, sa iyong kaluluwa, sa iyong buhay, yung mga ino-offer ng word, ang tiyak mong pinifeed sa buhay mo. O tinetake pala, what I mean. Naunawan niyo po tayo, mga kapatid? So, ang salita ng Panginoon, kung hindi yan ang pumapasok, tiyak yung ino-offer ng sanlibutan. Ano ba yung mga ino-offer ng sanlibutan? Saan ka babad? Sa YouTube? Social media? Saan? Yan na mag-i-influence sa'yo. Babad ka na ipagkalandakan yung buhay mo. At umano rin ang buhay ng iba. Ano sabi ng 1 John 2:15-16? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Talking about the love of God. Hindi mapapasayo yung favor ng God. Talking about this love, mga kapatid, it talks about the favor, the full benefits, the full potential of God's people. Amen? Kasi no doubt, mahal tayo ng Diyos eh. Parang sa relasyon lang mag-ina, mag-ama, sa relasyon pamilya. Bagamat nagkagalit kayo, ibig baga sabihin, hindi na kayo nagmamahalan? Nagmamahalan pa rin. Kaya lang, parang, di ba? Hindi parang wala yung amor, pero alam mo, mahal mo yan. Ganon din po ang ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, subalit, yung full potential of His love, hindi mo makakamtan. You see? Now, sabi ng Bible, verse 16, in 1 John 2:16, for all that is in the Word, take note, for all that is in the Word, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the Word. So ano kailangan? Avoid worldliness. Ano po yung mga worldliness na pwede nating i-avoid? Worldly attire. Kung babae ka, magpakababae ka. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka, huwag ka magpapalda. Tama? Pakalalaki ka. Huwag ka magme-makeup. Ngayon, mas maselan pa yung mga lalaki, mga magkikilay na nga rin niya mga yan yung iba. You see? Worldly attire. Make your OOTD appropriate. Kung mo ba pupunta ka sa ibang lugar, hindi ka na Kristiyano? Ako po. Kung mo ba may costume party kayo, hindi ka na maging Kristiyano? Ang pinili pa naman talagang costume, yung devil pa talaga, may sungay pa eh. Diba? Worldly attire. Mga babae, ipanitiliin natin yung modesty. Mainit, pero huwag mo nang ilabas ang dibdib. Tama? Huwag mo nang ilabas ang singit. Worldly attire. Kasi medyo, kasi kamo nga, modelo na tayo, modern na eh, kanila eh. Kapatid, yung Bible po eh, yung standard ng Bible eh, hindi pwedeng sumabay sa modern era. Hindi pwede. Old-fashioned po tayo. Bakit? Bible Baptist tayo eh. Worldly attire. Avoid worldliness. What else? Worldly attitude. Ano ba mga worldly attitude, Pastor? Ay yung mga nakikita mo dahil perilous time na. Ano ba yun? Makasarili. What else? Papansin. Mas magpapansin ka sa Diyos kaysa papansin sa kapwa mo. Gusto mo yung likes ng tao, ayaw mo yung likes ng Diyos. Di ba parang tuwan-tuwa, ang daming likes ng ating mga posts. Pero tanong, ang tao natutuwa sa'yo, ang Diyos ba masaya sa'yo?
Take note, the world hates us. And kung tayo po ay hindi hine-hate, if the world loved us, then we are belong to the world. Ngayon, kung ang dami mo likes, tuwan-tuwa ka, lahat, kumare, kumpare mo, mga classmates mo, mga kakilala mo, ng mga sinauna pang panahon, nilalike ka sa kabila na ikay Kristiyano, baka hindi ka na nainindigan bilang isang Kristiyano. Huwag natin hangarin ang likes ng tao. Likes ng Diyos ang hangarin natin. Worldly attitude. Pasikat. Sumali ka ng it's showtime. Kasi, rebelde, matampuhin, what else? Mapanglamang. Yan yung mga worldly attitude eh. At iba pa. Marami pa. Ano pa? Worldliness. Worldly ambience. Ano po yung mga worldly ambience? Mas gusto mo pa sa ibang lugar kaysa dito. Mabatid, ang church po, hindi for entertainment. Amen? Ang worship sa Panginoon, not for entertainment. Hindi po para ikaw ay, di ba, matanggal yung boring mo. Pero naniniwala ako, dapat katuwaan mo ang salita ng Panginoon. Sabi nga, ito po yung joy natin, yung kabuuan ng katuwaan natin, dapat nasa, these things write we unto you that your joy may be full. Kasi, ano ba yung worldly ambience? Parang mas gusto pa natin sa live concert. Kasi yung mga, di ba, mga restaurant na kailangan, gusto natin, mapipili tayo na mga may mga live concert pa. O, hindi ko minamasama lahat. Halimbawa na lang, pipili ka ng mga romantic place kung ide-date mo asawa mo. Pero yung pang, 'di ba, kung ginawa mo ng lifestyle mo, mas umaawit ka pa ng worldly song kaysa sa worldly sa gospel song or what I mean heavenly song. May problema na. Worldly ambience, fiesta. 'Di ba? May nakikipiesta pa po ba dito? Saan pa? Sa perya. Oh, may nagpeperya pa rito. Cosplay. Last time sa mall, ang daming mga, nakita namin, ang daming mga, costume sila. Kasi, worldly ambience. Baka mas gusto pa natin sa mall kaysa sa church. Worldly associates. Sino itong mga worldly associates natin? Mga gambler? Pastor, at least sila lang naman, ako hindi. Gossiper? Liar? Drunker? Etc. Sino po ang palagi mong kasama? Pero, as far as I know, turo sa akin ito ng aking mahal na pastor, surround yourself with the positive people. With godly people. Diyan ka lalago eh. Diba? Kaya wala po akong ibang pinifellowship. Bagaman ngayon, hindi ako nakaka-fellowship dito, pero titiyakin ko sa inyo, wala akong masyadong pinupuntahan. Ito po ang mentor ko, si Pastor Bernard. Siya po ang madalas kong pinupuntahan noon. Kaya lang kasi, by the grace of God, marami pa ako nasa baul eh. Kasi pinulot ko lahat eh. Pinakita ko po sa kanya, nasa iPad ko pa po until now. Gusto niyo pakita? Papakita ko sa inyo. Oh, hanggang ngayon nandun. At praise God, Pastor. Makaka-perfect na ako. Bakit? Yung ilang mga nasa baul, na-apply na namin yung ilan. Kasi hindi pa applicable nung una eh. Yung sa amin, hindi lahat applicable pa nung kalagayan po namin noon. But praise the Lord, unti-unti nagiging applicable na. So sino yung associate mo? Sino yung company mo? Sino yung kasama mo palagi? Sabi nga, show me your friends who they are and I will show you who you are. Alis ka na dyan. Baka mawala yung pabor ng Panginoon eh. Sanctify yourselves, sabi ng Bible. Doon sa book of Jude. Amen? Now, ikalawa, pray through the leading of the Holy Spirit. Okay? Ang linaw. Sa verse 20, praying in the Holy Ghost. Ano naman yung H no? Oh, praying in the Holy Ghost. Now, ano ibig sabihin yan? Not your own will, but His will be done. Huwag mong ipipilit yung gusto mong panalangin sa Diyos at kailanman huwag mong uutusan ng Diyos. Nakikiusap lang po tayo.
pastor, yun naman pala kung hindi lang din naman pala yung gusto ko, ba't pa tayo nagpe-pray? Kaya may prayer, unang-una, pakikipag-ugnayan natin to sa Panginoon. At ang prayer ay hindi lamang ang content niyan, ay supplication. Tama po ba? Kaya kung iniisip mo, kung magpipray ka dahil may kailangan ka lang, magpipray ka kasi may gusto ka, nagkakamali ka at the first place. Hindi ka magpipray dahil may gusto ka lang. Magpipray ka dahil ugnayan mo ito sa iyong Panginoon. At ang binubuo ng prayer, ano po, paano mag-pray? Acts, adoration. Amen? True prayer ay opportunity po natin to adore God. Confession, opportunity mo para humingi ng tawad. Thanksgiving, hindi ba't ang dami mong dapat ipagpasalamat? Oh, alam na ng madla yung daing mo, pero sa Diyos, hindi mo pa nasasambit. Ang dami mong sentiment sa Facebook, pero sa Diyos, hindi mo pa nasasambit. Bakit pinapaalam mo yung buhay mo sa walang kinalaman sa iyo? Bakit hindi mo ipaalam sa Diyos ang buhay mo at sa pastor mo na nagpe-pray sa iyo? Ang dami nating mga hakbangin, hindi man tayo nakikipag-courtesy. Ulitin ko po Kung kayo na may nakikipag-courtesy, amen, ipagpatuloy mo. Kung hindi, magbago. You see? Now, hindi sa kalooban natin, sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing prayer through the leading of the Holy Spirit, not based on our own understanding. You see? Nor mood, nor feelings. Hindi po. Hindi dito. Yun ang ibig sabihin ng through the Holy Spirit. The Holy Spirit leads us to what we have learned from the Scriptures. Kaya Word of God pa rin. Amen? Kaya paano mo malalaman na yung panalangin mo ay through the leading of the Holy Spirit? Ililit ka ng Holy Spirit sa mga nabasa mo, sa mga natutunan mo, sa mga napakinggan mo sa preaching. Hindi pwedeng ilid ka sa Holy Spirit apart from God's Word. Apart from the will of God. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Basa ka sa Bible. Doon ka muli, babalik saan? Pagbabasa ng Bible pa rin amen? Ikatlo, ang bilis, di ba? Amen? Sabi ko na sa'yo, mabilis lang Ikatlo, attending church services. Saan mo mababasa yan? Sa 21. Ang sabi diyan, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Remember long ago, mapatid, the difference between grace and mercy? Alam po ba natin pagkakaiba ng grace and mercy? Ano ba ibig sabihin ng grace? Grace is we receive what we don't deserve. Nakamtan mo, hindi karapat-dapat sa'yo. Ano naman yung mercy? Mercy is we don't receive what we do deserve. Ano ba karapat-dapat sa'yo? Katanggap-tanggap sa'yo? O karapat-dapat sa'yo? Hell. Curse. Pero hindi mo makatatanggap. Why? Because of His mercy. Now, inasaan ang mercy ng Panginoon? According sa Matthew chapter 16 verse 18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi makakapanaig ang tarangkahan ng impyerno sa eklesiya. Dito ka pwedeng kahabagan ng Panginoon kasi nasa church ka niya. Ang nakikita niya sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Ang nakikita ng Ama sa iyo ay hindi na kailanman yung old nature mo. Ang nakikita sa iyo ng Ama, hindi na yung dating tayo. Ang nakikita ng Ama sa Jesucristo, ang nakikita ng Ama sa church ay yung dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Yun na ang nakikita. Kaya dito pwede kang makaranas ng kahabagan. At you know what? The church is our heaven. Habang tayo ay nandito sa lupa, ito ang langit natin dito sa lupa. Alam po ba natin yun? Pastor, ang init dito. Pero gayon pa man, ito langit mo dito sa lupa. Kasi impyerno mas mainit dun Kasi nandito gloria ng Panginoon. Tingnan nyo, baybayin po natin itong mga talatang ito. Kaya po na aking binanggit, ayaw natin magbanggit dito na wala sa banal na kasulatan. Am I right? Bible Baptist tayo. Amen? Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the church
by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Nandito ang gloria ng Diyos. Saan? Sa kanyang eklesiya, throughout all ages. In Ephesians 5:29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Ano ang i-cherish ng Panginoon? Ano ino-nourish niya? Church. Dito ka kakahabagan. Dito aalagaan ka. Tama? So therefore, we must keep ourselves where God placed us. By the way, hindi si Pastor Bernard ang naglagay sa iyo dito. Maaring siya ginamit ng Diyos, pero hindi siya ang naglagay sa iyo dito. Manatili ka kung saan ka nilagay ng Panginoon. Again, manatili ka kung saan ka inilagay ng Panginoon. Huwag kang mamili ng pastor. Huwag kang mamili ng congregation. Sapagkat hindi ikaw ang mas mahusay mamili ng angkop para sa iyo, kundi ang Panginoon mo. Acts 2:47. Ano sabi ng Bible? Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Sino po nagdadagdag? Panginoon. Huwag kang umalis kung saan ka nilagay ng Panginoon. Huwag mong iiwanan ang church mo. Huwag mong iiwanan ang pastor mo. Ang pamilya mo. Sa tahanan nga, di nyo ba na-realize? Did you realize na kahit na minsan nag-aaway kayo mag-ina, magkapatid, pero ba't umuwi ka pa rin sa tahanan? Pamilya kasi kayo. Same thing with us here. Your family. Amen? Yan po yung sinasabi ko sa church. Maaring mayroon kayong hindi magugustuhan sa akin. Maaring minsan magtatampo kayo. Maaring minsan may makakagalit kayo. Pero yun ba'y batayan at grounds para ikaw ay umalis, huwag kang aalis kung saan ka nilagay ng Panginoon. Diyan ka naligtas. Diyan ka na disciple, diyan ka lalago, diyan ka pagpapalain. Ano sabi ng Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. In Matthew 18:20, 2 o 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kaya wag mong palalabasin, Pastor, kahit wala ang presensya ko dyan, kasama nyo ko dyan. Kahit ako'y nasa bahay, alam naman ng Diyos, ang napuso ko nandyan sa church. Marunong ka pa sa Panginoon. Sabi nga, nandito sa kalagitnaan, kung tayo ay magkakasama. Mas papanigan ka ba ng Diyos, ikaw mag-isa sa tahanan? O mas papaboran niya, yun ang nagkakatipon. Dahil kalooban niya na tayo ay mga katipon. You see? So, again, don't go away. Huwag kang aalis sa church mo. Stay. Stay. Amen? Ilugar mo yung sarili mo kung saan ka ibe-bless ng Diyos. Fourth, practice cheerful giving. Pastor, saan ang giving dito? Tingnan nyo, balikan nyo yung Book of Jude. Verse 11, tingnan nyo, may halimbawa. Diba? May halimbawa si Jude dito. Ano sabi niya? Who unto them? Bihira itong mga to. Sabi niya, who unto them? For they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward and perish in the gainsaying of Kor. Kilala niyo po ba itong mga Old Testament na mga rebelding ito? Ano ang common denominator na mga to? Ano pinagtalunan? Diba? Kung titingnan niyo po. So in this verse, mga kapatid, ito po, Jude brings 3 indictments dito. Mga nasasakdal to mga to. Kasi, against false teachers. Ano po ba yung example ni Cain? Alam na natin, hindi ibinigay ang pinakamainam para sa Panginoon.
Pinag-iingat tayo dyan, sabi ni Jude. Tama? Oh. Kaya po tayo, pag nagpe-first fruits, huwag natin dinidelay. Kailangan yung pinakamainam. Hindi yung pinaka, di ba? Huli. Hindi po. Pag may blessing pa naman ako sa December pa naman meron akong bonus. Hindi mo kailangan hintayin yon. Kung pinagpapala ka na ng Panginoon ngayon, ibibigay mo na yan. You see? So, yung example ni Cain, like Bela. Sino si Balaam? Hired prophet. Diba? Siya'y nagmi-ministeryo para sa prophet. Oh. Siya ay prophet of prophet. Oh. See? Andiyan po ba kayo? Pinagpapalit niya yung kanyang integridad dahilan sa pera. Sino si Korah? Rebelde kay Moses. Palaban sa pastor. Kasi maaaring naiinggit siya. Ba't si Moses na sinusunod dito mga to? Rebelde yan sa pastor si Korah. Oh. They had rebelled against God. Kaya wag po natin nahayaan na tayo ay lumaban sa kinalulugdan ng Panginoon. Keep your heart from hatred, greedy, and envy. Wag tayong maiinggit sa mga pinagpapala ng Diyos. Bagkus, alamin natin bakit sila pinagpala ng Diyos. Dapat nga makisaya pa tayo Kaya nga ako, alam nyo, masaya po ako sa narating ng simbahang ito. Diba? Blessing. Kaya nga, ang ginagawa namin, di ma-inspire na lang kami. Diba? Kaysa mainggit. Pag ka maiinggit, unang-una gawain ng Diyos yan. Hindi ka ba masaya may pinagpapalang gawain ng Diyos? Ikaw, hindi ka ba masaya kung ang turingan natin dito ay pamilya? Maiinggit ka ba yung kapatiran mo umaasenso? Meron bang magulang sa kanyang anak, ay, yung anak ko, nakatapos sa pag-aaral, pinagpala na, nakabili na sasakyan, nakakainggit? Nainggit ka sa anak mo, samantalang, pangarap mo para sa kanya maging matagumpay siya. Dapat masaya ka para sa kanila naabot. Same thing with us here. Kung makikita natin yung mga bago mananampalataya, sa kabila ng sila yung mga bago mananampalataya, lumakad sa kalooban ng Panginoon, pinagpala, dapat katuwaan mo. At maging challenge sa atin. You see? So kailangan i-avoid na natin hatred, envy, greediness. Diba? Kasi po, yan po ang gagamitin ng dyablo para i-choke out tayo. Para manatili ka na lang dyan. Saan? Para hindi makagawa ang Diyos sa buhay mo. Malimitahan ka. O malimitahan ng Diyos sa iyo. Take note, mga kapatid, our God is the God of miracle, not the God of miseries. Kung mapagmilagro ang Panginoon at may ginawa sa iba, may gagawin din sa iyo. Kanya lang, teka, kinikip mo ba yung sarili mo sa God's favor? Kaya nga tinutulungan kita na maipaalala sa iyo, hey, maging cheerful giver ka. Hindi pwedeng pagpapalain ka nang hindi mo tinutupad yung premise. Ang Bible ay punong-puno ng promise. Pero may mga conditions behind that. May mga premises. At yung po mga premises na ito, yun yung kailangan natin maging hakbangin para makamtan natin ng lubos yung full potential ng kanyang mga promises. Yung fulfillment nito. And you know what? Makikita po natin mga kapatid, ano ba yung root of all evil? Diba? Bakit ba may envy? Bakit ba may greed? Bakit ba may evil? Ano po sabi ng 1 Timothy 6:10? For the love of money is the root of all evil. Pag nagsimula na yung puso mo, mawala na sa Diyos. Don't you know? Ayan, alam niyo ba, sir? Kung bakit namin tinuturo, nakita namin yung puso ng Panginoon. Ayan, katulad niya, yung puso ng Panginoon nasa atin pala. Tama? At kung bakit may cheerful giving principles, you know why? You know why? Kasi ganito yan Kaya may cheerful giving principles. Sige yung cheerful giving principles sa atin. Di ba yung cheerful giving, parang all-out giving? Parang 100% halos? Hindi lang 10%? Napansin niyo ba? Di ba ang 10%? Kasi ako, 80% ako Tithes ko, 10%. Another 10% offering. Am I right? And yung 60% ko, halo-halo na yon sa mission, love gift ko sa pastor ko,
All in all, the total of 80%. Alam nyo, pero hindi kami kinakapos. Ang punto ko rito, kung bakit mataas ang percentage na gusto ng Diyos, ilaan mo ang pera mo o ang treasure mo sa plate offering to make it sure na ang puso mo nasa gawain niya. Kasi pag ang investment mo nasa bank, nasa bahay, nasa family mo, nandoon ang puso mo. Applicable yun. For where your treasure is, there will your heart be also. Papahalagahan mo bahay mo, baka hindi mo nga iwanan ng walang tao dyan eh. Am I right? Kasi nandoon ang investment mo eh. Pero kung ang investment mo ay nasa gawain ng Panginoon, palagay nyo nasa ng puso nyo. Bakit marami umaalis? Bakit marami wala ang puso sa gawain ng Panginoon? Mga poor givers. Eh ang katotohanan naman po nito, kung bakit namin kayo gusto maging cheerful giver, una, para nga ang puso natin, matiyak natin na sa Panginoon. And of course, gusto po namin maging Christ-like po kayo. Tayo. Yan ang ultimate goal ng ating pong ginagawa rito sa church. Maging Christ-like. And don't you know mga kapatid, na ang cheerful giving, ang pagiging Christ-like, ay ang Panginoon mismo ang siyang nag-initiate niyan. Ang attitude ng Panginoon, ng Diyos ay mapagbigay. Makikita po natin yan, mga kapatid, na ang pagiging Christ, giving is God's character. Alam po ba natin yun? Na tayo po, doon pa lang sa John 3:16 For God so loved the world. Kaya niya ibinigay, that He gave. Hindi niya sinabi, mahal niya lang tayo pero wala siyang binigay. Now, gusto ko po maunawaan nyo rito. Yun yung pinaglalaban natin, maging Christ-like. At yun po yung pinaglalaban ni Jude mula pa sa pasimula ng kanyang talata. Ano po sabi ng Jude 1:3? Diba? Ang gusto niya, hinahamon niya, ine-exhort niya kayo na that ye should earnestly contend for the faith. Paglaban nyo naman yung faith nyo. Ano ba yung faith na pinaglalaban natin? Faith patungkol kay Jesus Christ. How po? Tapos sinabi niya pa sa verse 22. Ano po sabi ng verse 22? And some have compassion, making a difference. Ang punto rito, what makes you different? Ano ang kakaiba sa iyo? Yung iba, marunong din naman mag-pray. Kung sinasabi mo, nagpe-pray ako, pastor. Yung iba, marunong din naman magbasa ng Bible. Kahit hindi malago. Am I right? Yung pare nga, nagbabasa rin ng Bible eh. What makes you different? Hindi nila kaya maging cheerful giver. Dahil ang pagiging cheerful giver ay Christ-likeness yun. Hindi po kayang gawin yan nang walang maayos na relasyon sa Panginoon. Yung mag-tithes, mag-increase offerings, mag-first fruits, mag-sacrificial giving, hindi yan kaya nila. Pero kung ikaw ay malalim ang iyong ugnayan sa Panginoon, magagawa mo yan. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging Christ-like. Love, listen, love expressed in giving is initiated by God. Tayo po ay tumutugon lang. We just responded. Siya ang naunang magbigay bago ikaw. Amen? So we love Him because He first loved us. And by the way, for God loveth a cheerful giver. If, malapit na po ba ako? Time na ba ako? Hindi pa naman. Pero at least tapos, regular soul winning. Ano yung ibig sabihin? Verse 23. Jude urges his readers to snatch out of the fire. Tingnan niyo po yun, And the others say with fear, pulling them out of the fire. Ano ibig sabihin nun? Mapupunta ang marami sa impyerno. Tao po, kailangan agawin natin sila. Saan? Sa kapahamakan to entering sa eternal punishment. So, ang punto mga kapatid, kailangan tayong magkaroon ng compassion, ng kahabagan, kung paano rin naman tayo kinahabangan ng Panginoon. So, ang warning dito, it is commendable to reach grossly immoral unbelievers.
but it is unacceptable to be drawn into their immorality. Kaya nga ang punto dyan sa book of Jude na yan, diba, ay pinupunto rin dyan yung immorality ng maraming tao. At hindi po tayo dapat mahook sa ganong sistema ng mundo. Bagkus akayin natin sila sa paanan po ng Panginoon. Ano sabi ng Mark 2:17? When Jesus heard it, he said unto them, they are the whole have no need of physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Hey, listen. Kung hindi po tayo soul winner, baka backslider tayo. Tao po. Kung hindi po tayo soul winner, baka backslider po tayo. Magkakakonect po yan. Cheerful giving, soul winning, magkakakonect po yan. Kasi po, ang soul winning ay command from above. Kaya hindi po natin pwedeng i-single out yan or i-lessen ng importance. Soul winning, kasi marami na tayo, i-maintain na lang natin to. No. Kaya thank God, may mga bisita po tayo kanina. And then 6, supporting your pastor and be with him. Just like what I've said earlier, diba? Napakalaki ng tungkulin ng pastor. At hindi ko na kailangan isa-isahin pa. Pero sabi dito sa verse number 24, Jude 24, diba? Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Eh di ba ikakasal ang Panginoon? Kaya sabi ng Bible that He might present it to Himself, a glorious church. Gusto niya tayo na mas-sanctify, mas-set apart. Pero hindi mangyayari yan pag walang nanguna sa atin. So God has representatives. He has system. Meron po siyang sistema. Meron pong kailangang manguna sa atin. Walang iba kundi ang pastor. At kanina, i-discuss ko na po yung mga duties of the pastor. But you know what, mga kapatid? Alam ng Diyos ang pangangailangan ng church. Because He was the founder of the church. Tama po? At kung alam niya ang pangangailangan ng church, He doesn't give a gift. He doesn't give or give a pastor less than his best. Alam ng Diyos ang angkop na pastor sa Berean Bible Baptist Church of San Ildefonso, Bulacan. Hindi ko po kailangan buhatin ang sino pa man bangko rito. Pero ang pinupunto po, God has a representative. Hindi po natin pwedeng itanggi at ikatwa. Hindi po maaaring isantabi ang sistema ng Diyos sa eklesiya na meron siyang ilalagay na kanyang lingkod upang manguna. At hindi niya ibibigyan ang eklesiyang ito ng basura. The best ang ibinigay niya sa inyo. The best. Alam ng Diyos ang pangangailangan nyo. Kaya huwag ka nang mamili ng pastor. Kaya huwag ka nang mas marami pang nilalaan natin na manood ng ibang preaching ng may preaching kaysa sa preaching ng pastor mo. Is it? At may promise ang Panginoon, ha? By the way, ha? Ano sabi niya? Believe in God and He shall establish. Believe in the prophets, believe in your pastor, and so ye shall be. O so shall ye prosper. Sabi ng Chronicles, 2 Chronicles 20:20. Pag naniwala ka sa Diyos, may establish ka, tatatag ka. Pag naniwala ka sa pastor mo, pagpapalain ka. Hindi ko na kailangan magkwento rito. Marami na kayong kwentong napatunayan. Tama po? At yung ibang kwento nyo nga, alam pa rin namin hanggang ngayon. So, mga kapatid, marami nang nabago ang buhay kasi nakipagtulungan, nakipagpartner, minahal ang lingkod ng Panginoon na binigay sa kanila. At yun naman sabi ng Bible, obey them that have rule over you. Dahil kung hindi, unprofitable for you yan. And lastly, amen? Trusting the Lord still, even you don't get what you want. Sometimes, pinanghihinaan tayo ng loob pag hindi natin nakuha yung gusto natin sa panalangin natin. Pero yung huling binasa natin sa verse 25, last verse, di ba? Ng Jude. To the wise, di ba last verse yan? To the only wise, God,
our Savior, be glory and majesty, dominion, and power both now and forever. Amen. Ano ibig sabihin nito? Kung marunong ang Panginoon, dapat marunong kang maghintay sa karunungan niya. Sa plano niya. Sa kalooban niya. Amen? So saan na po ba tayo dinala ng ating pong pananampalataya? Marunong pala ang Diyos eh. Alam niya pala ang lahat. Bakit naiinip ka doon sa mga pinanalangin mo kung kailan ang kasagutan? And sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Listen, God prepare us for something bigger and greater. Ang kailangan lang, keep believing. Keep on believing. Tao po, maniwala ka lang sa Diyos. Pastor, paano yan? Kung merong mga circumstances, kung merong mga nakaka-discourage na pangyayari. Paano yan, Pastor? In spite of difficult circumstances, paano ako magtitiwala? There are two keys to having a persistent faith. The faith that keeps us believing, no matter what. Number one, understand how God works in your life. Pag naunawaan mo, teka, marunong ang Diyos. Teka, pinrovide na ng Diyos yung pangangailangan ko sa nagdaang panahon. Gumawa na siya ng maraming milagro. Iniligtas niya nga ako eh. Tama po? Nakaranas ka na ng milagro ng Panginoon. Alam mo na dapat yung flow ng buhay mo. Na pag ikaw ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon, God will bless you. You see? Understand how God works in your life. You can do better if God is with you. We can do all things. Amen? Ikalawa, learn to wait on God. Kagaya ng kanina ko pa hinahamon po sa inyo. Learn to wait on God. Ang marka po, ang palatandaan ko nagmamature na tayo. Alam niyo kung paano? How long can we wait? Ang haba naman ng preaching. How long can we wait? Yan ang maturity. Tao po, Pastor, maturity yun. Ang haba ng preaching eh. Maturity. Yeah. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ikabubuti ng kaluluwa mo. Ikabubuti ng espiritu mo. Ikabubuti ng ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. And you know what? God wants changes in our lives. Gusto niya mabago ka. Hindi totoo, pag naligtas ka, kailangan maghirap ka para tawaging spiritual ka. Tama na po yung lumang tugtugin. You see? Pag ikaw ay naging Kristiyano, tama't may mga challenges, tama't may mga pag-uusig, tama't may mga pangangailangan, subalit ikaw ay nakadisenyo para pagpalain ka ng Panginoon. May proseso nga lang. Gusto ng Diyos kasing unang mabago, hindi yung financial status mo, kundi yung karakter mo. Yun ang unang gusto ng Diyos. God is more interested in your growth. God is interested on how you wait. Waiting is God's process to change us. Gusto niya tayong baguhin. And the best days are still ahead. The best blessings are still ahead. Alam ko, marami pang gagawin ng Diyos sa Berean Bible Baptist Church. Kaya po mga kapatid, ang hamon lang po bilang pagtatapos. Mamuhay lang po tayo. Live in harmony with God's love. Kailangan angkop ba to? Ito ba yung mga bagay na minamahal ng Panginoon? Ito ba yun? So that you can become the full recipient of all the blessings of God, the grace, goodness that come from walking in fellowship with God in His love. Kaya sana po, bilang pagtatapos, let us treasure. Pahalagahan natin yung pinahahalagahan ng Panginoon. Mahalin natin yung minamahal ng Panginoon. So that we keep ourselves in the love of God, in God's favor. Yung pong pitong bagay. Ano po yun? Basa ka lang ng Bible. Manalangin ka lang. Attend ka lang ng church services. Maging cheerful giver ka lang. Amen? Oh, ano pa? Huwag ka lang, lalaban sa pastor. Be with your pastor. Amen? Amen? Trust the Lord. Still, even we don't get what we want, mag-soul winning tayo. Amen? Through that, we can receive, diba? Or we can gain. Makukuha natin, alin? Yung full potential,
yung full benefits ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay po natin. Let us all stand. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Lord God, thank you so much sa inyo pong pangunguna. Alam ko po, ang mensahe nyo ay enough para basagin ang puso namin na mapanatili namin ang mga bagay, Lord, na dapat namin gawin to gain God's favor. Help us, O God, to do the things that will gain God's favor. Help us, O God, to keep ourselves in the love of God. Salamat po sa Holy Spirit. Salamat po sa opportunity, O God, na kapangaral ang inyo pong salita sa lugar na ito. And I know, ang Holy Spirit na po ang bahala sa buhay ng bawat isa kung paanong tutugon ang bawat isa sa inyo pong mga salita. Ang lahat po nito, O Diyos, ay dalangin ko po sa pinakamatamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hilingan ko po ang ating pong Salamat po, Pastor Joseph. Kung tayo kinausap ng Panginoon, napakaliwanag ng mensahe. Hindi matapos ang mensaheng ito na hindi natin kakausapin dito sa altar ang Panginoon. Come on, you forward. You talk to God. Preaching is enough. Kung ano yung pinagpapahalaga ng Diyos, pagpahalagaan din natin. Kung gusto nating manatili sa favor ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, make a commitment na tulungan tayo at gabayan ng Diyos na mapanatili natin ang ating sarili sa kalooban niya. Ama naming Diyos, salamat sa napakahusay na pagbimensahe mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat pasikot-sikot ng mensahe, dinaanan mo lahat ng buhay namin. Saan kami nagkamali, saan kami nagkulang, saan kami dapat mag-improve, at saan kami dapat manatili bilang anak mo. Kaya, Panginoon, kayong patuloy na tubugon sa bawat commitment namin ngayon. Alam mo ang laman ng puso namin, alam mo kung ano yung mga pagkakamali namin. Alam mo, Panginoon, yung mga prinsipyo namin na baluktot pag inhambing namin sa prinsipyo nyo. Alam nyo ang lifestyle namin. Alam nyo kung ano ang ambience na mas mahalaga namin kesa sa ambience na kung saan nandun ang inyong glory. Forgive us, Lord. Alam nyo, Panginoon, kung ano ang mga isinusuot namin, kung ano ang mahalaga sa amin, alam nyo yun, Panginoon. At huwag kaming umalis na hindi namin sasabihin sa inyo na ititigil na namin ito. Salamat ng marami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.